Nanong piadyanta mo ngayon ito bang every weekend bala mo reunion niya po, kareni pong katamong kakaluguran na oycha, atin la pang misan GC ren remi papamilya Abak na balen, dakal po salamat kareni pong paparalayo pong mensahe at buriyong buklat pis sabihan lalo na gustong personal niya po kaya kayo. Ini pong kaya kaming live broadcast kabalen, kaya pong CLTV 36, digital na kaya po, at reta pong manalbe kaya katamo abroad, kapamilatan na po ning kaya katamong social media streaming. Opo, ito hong aming social media streaming mga kaibigan, mula ho sa FB, YouTube, at gayon na rin ho sa TikTok. Mag-subscribe na rin ho kayo para yung pong consumption ho ninyo ng balita mula ho dito ho sa ating pong digital broadcast at gayon na rin ho dito ho sa ating pong social media channel naman. Pwede ho kayong makipag-interact sa ating pong mismo dito ho sa ating mga editor, mismo sa ating pong mga reporter. Shoutout po ka rin pong kakaluguran tamo geni no ka rin Paulo G. Kening apalit. Oy tana. Dakal na larening mamaglimbad-limbad kaninin at nanulawari rin ng tourist destination kening lugar apalit bukod pa po kening Pampanga River na buring-buride Josh na pasyalan din ng katamong kakaluguran kasi keni apalit ing meto mo naman na piaglonda ita pong karelang Pisamban St. Peter pare resti na rening mumunta keni Balen ay mariaring ere pasyalan yan at oy tana kaya pong pisabihan naman po pamagadya pangabagya shoutout kang Mayor Jun Tetangco at kang Idol Glenn na nandin la pa po kano makabancho ka ready pong tao nakarelang istiman nino kaya yung VIP dang yan pong Aldona ning Biyernes at pakikwanan tamo naman po itang mensahe na ning syempre mumunan dili ka rin itang kay homily na nangamong dapat po pakiramdaman niya lalo na po reta pong kaya katamo pong nano parokyano o reta pong manalbe mo naman po natin pong panata. Yun ho may marami nagpapanata dayo pa. Galing pa ho sa ibang probinsya para ho naman makita ho yung fluvial festival din mga kaibigan. Dahil ito nagbabangka. Pero itang kapag-ingatan yapin po yung burimi mo naman as nagkapabalwang kaya kayo dapat po tatakikita mo. Eko po mimimwa nempong sitan na kayong alako pong alako pong life best kasi yun ho ang kaligtasan ho ninyo mga kaibigan ang dapat nating isipin at dapat unahin. At syempre dito ho sa mga nakikinig ho sa atin araw-araw, ang aming pong live broadcast ay naipapakita ho namin sa inyo ito hong kalagayan ng kalsada. Kabalen, maulagaya po ini. Yes, lagmune pa rin Josh. Nanong kabilyanan ng kalsada, keni po, Ciudad San Fernando. Pangkalahatan mga kaibigan, wala tayong nakikitang traffic build up at yung pong bagal ho ng pag-usad ho ng mga sasakyan sa ilang portion ng kalsada dahilan dito ho sa mga intersection o yan junction kening area na ning keni pong San Agustin keni pong reta pong papunta kening Tulid PhilHealth o kita pong Lasatin Boulevard. At dito naman hong kahabaan ho ng Jose Abad Santos Avenue, yung mga bumabaybay ho, patungo ho ng Lubao, patungo ho ng 2nd District ng Pampanga, at pagawi ho ng Bataan. Ayan, kita ho ninyo, mabilis ho ang takbo ho ng mga sasakyan. Abak na balen! Abak na! Isa rin ho sa amin pong serbisyo publiko araw-araw. Ang aming hong paghahatid ho sa inyo ng kalagayan ho ng panahon ngayon pong araw ng Biyernes at sa mga darating pa ho na oras. Kumusta kaya ang ating weekend ngayon? At syempre dito ho sa mga nakasubaybay ho sa atin, nagpaplano na pumunta ng beach. Bisa ko pang makaramdam vitamin C. Vitamin C, mga kaibigan. Kailangan ho natin yan. Yung ikaw ay magpa-araw. Lalo na yung mga humahabol sa tag-init. May mga ganyan May plano na pumunta ng Aurora, pumunta ng
Zambales. Tingnan natin ho, nalusaw ho daw yung yung low pressure area na binabantayan ho nitong Pag-asa. Alamin natin sa ulat ho ng Pag-asa DOST. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Ngayong araw, asahan po ang maaliwas sa panahon sa Luzon, kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na mga pagulan dahil sa thunderstorm. Dito sa Metro Manila, mataas ang temperatura may tatala ngayong araw na aabot ng 34 degrees Celsius. Damo tayo sa Visayas at Mindanao. Inyo makikita, maliwalas sa panahon ang inaasahan po natin sa Visayas at ganoon din po sa Mindanao. Kung saan makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may isolated na mga pagulan tayong inaasahan sa bandang hapon o gabi. Yung pong low pressure area ay tuloy na pong nalusaw kahapon. At yung epekto na ITCZ ay tuloy na pong humina at hindi na ito nakaka-apekto sa bansa. Easterlist po ang nakaka-apekto sa ating bansa, kaya ngayong araw ay maakasa po tayo ng maliwalas ang panahon. Itong easterlist ay magpapatuloy ng epekto nito bukas, Sabado at Linggo. Sa mga nagtatanong kung may inaasahan po tayong low pressure area o bagyo sa susunod na 3 araw, sa nakita namin, wala po tayong inaasahan na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko na maaaring makaka-apekto sa ating bansa. Abak na Balen, yan ho, narinig ho natin ang Pag-asa. Uulanin ho mga kaibigan ng ilang portion ho ng ating pong bansa dito ho sa Luzon Island. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin sa Baguio City. At adakal mo naman po talato kita mo, lalo na po ang Kapampangan na oitanakin na po Cordillera Administrative Region at yun kumusta ho ang panahon ho dyan? Palagi yan ho yung ulan lalo na ho pagka hapon at gabi. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, ayan, shout out Paulo G. Di lang tayong maragula oras. Ining pamisan metong tamo ng aba ka makanini. Magparalala pong mensahe rening kaya katamong kakaluguran. Kasama ho namin sa public service, lalong-lalo na si Kuyang Alvin Perez. Alam mo, Josh, pinadala na sa akin itong video na kung saan yun hong Kutkut flyover. Pinakita ni Kuyang Alvin, nagmo-monitor yan sa traffic sa Angeles City. Yung Kutkut flyover, kagabi, yung binuksan, pero hindi pa ho para ho sa mga motorista. Kundi ano ba yun? Sinubukan lang ho nilang ayun dumaan. At nakita nga, mga kaibigan, kung ano ho yung development. At buwa makaspalto yung masalese at ini kakano kakaluguran, maragulya kanong sao pini, lalo na po reta pong mumunta kening kaya katamong economic zone. Ituloy-tuloy. Excuse me po, Abak na Balen. Tuloy-tuloy tayo po ining kaya katamong serbisyo publiko, lalo na po retang kaya katamong Memalan, rening Mario na problema repo ini pong Nano Paulo G. Ini pong supply naning karelang danum, yaslag mo na Diyos. Dito ho sa mga water interruption at saka power interruption, naslag mo na. Ngayon pong Aldona po ning Biyernes hanggang Sabado. Diyos ko po nga pong Gino. Shoutout kareni pong Memalan Mabalacat City. Kaya pong area na ning Brentwood Subdivision, Mawake Road. O yan. Casto Street, Ninabel Subdivision at Doña Anastasia. Abak na Balen, alas 9 ho ng gabi hanggang alas 5 ho ng madaling araw. Dahil pa rin ho dito ho sa flashing activity ng Prime Water. Abak na, tuloy-tuloy ho natin itong ating pong serbisyo publiko. Abiso ho sa ating pong mga kababayan. No ka rin naman yan. Ayan, parte na po ng sa San Roque, Dao 2nd. Kaya po naman po Lubao, Pampanga, Kakaluguran. At kaya pong area na ning San Matias, San Jose, Apunan. Yan pong alauna na po ning alauna ho ng tanghali hanggang alas 4:30 ho ng hapon. Meron pa rin hong water interruption. Abak na Balen!
Power interruption naman ho tayo dito ho sa atin ng Pelco 1. Dito ho sa area ng Mexico, Pampanga. Shoutout kang Mayor Ruding Gonzales. Mayor, happy birthday! Birthday niya eh. Nakatamoy cut, ne? O, dito ho sa area naman ho ng Hacienda Pandakaki. Shoutout po karening talatugita mo Pandakaki, Rengachuque Resettlement. O, Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Meron ho dyan, ayan na. Maintenance ho dito ho sa kanilang pole and line nga manuha na po ning Pelco 1. O no karila pa Diyos, rening kakatamong babansyon. O Mexico, Pampanga, pamurin po sa Pangmaysak. Alas 9 na po ning habak hanggang pong alas 12 na po ning ugto. Abak na kalisangan pa mo. O no karila pa. O kini naman pong Bacolod. Shoutout kang Mayor Divan Dato. Aba, bukas makadwa ka no, pasyala na katami ko yung studio para resti. June 28, 7 a.m. to 4 p.m. Ayan, dito ho sa parte ng Barangay Kabetigan, Tinajero, Talba, Kabambangan, Santa Ines, Parulog, San Antonio, and Concepcion. Abak na! Abak na! Abak Kenny naman pong balena po ning Arayat. Shoutout kang Mayora Madir at Vice Mayor Alejandrino. Ngayon pong Aldona po ng Biyernes. Kakaluguran. Hala ko pong power po ng alas 9 na po ng Bengi hanggang pong alas 5. O sa iya po pati nga po nini mabayat-bayat ya. Shoutout po ka rin ni pong Memalen. Kaya ni pong NHA Phase 3E. Kaya ni pong Barangay Tela Payong. Ayan. Abak na balen, abak na. Gising na! Okay, ni pa rin pong area na ning Mabalacat. Ayan, nota. Pelco 1, abiso ho ng Pelco 1 mga kaibigan sa Mabalacat. Ayan, Bloomfield, Bicol. Yak paminta ka ni Kenny Pariresi eh. Ne? Nuko rin niya kaya banday ning Bloomfield, Bicol ay ni. O yan, ngayon pong Aldo na po ning Biyernes, alas 9 na po ning habang hanggang alas 12 na po ning ugto. O no, karila pa Diyos rening kakatamong babansyon. O pekatauli na ba yan? Ratang manalbe po kaya kami kakaluguran. I-like ho ninyo at mag-subscribe ho kayo sa aming pong channel para ho inyo hong masubaybayan ito hong mga abiso ho na to. Malit na bagay? Hindi. Malaking bagay ho yung mga ganyan. Pagka-updated ka, lalo-lalo na kayong mga kaibigan ho natin na nasa estado pa rin ho na work from home. No, sumila ko kapawe, baka nanta. Matakawari. No ka rin ka makisabit-sabit. Orata po manalbege kami, shout out. Doon ho sa mga namong problema naman sa pamayad kuryente, yan po pong pamayad danom. Hindi ho kayo nag-iisa. Marami ho tayo. Rata pong mangon sumi. O ba't makanini biology ata mi baba. Nune mitas ne at minsan daramdaman mi ot kemeral ko ngara. Ot kemeral ko na bisan damdaman pa ating balita na refund. Ne. O itang bawasan na niya mo king kaya kang bill. Ot kaya kaya katamo, Paulo G, o talang makanita yata. Sana all! Sana all, sabi paring Henry, nitong ating mga sumusubaybay ho sa atin. O nga naman, at magpaliwanag nga kung minsan, maisalang natin dito yung mga electric distributor na ho natin. Dito ho kasi sa Meralco, dyan ho sa National Capital Region, at yung mga nasasakupan pa hong probinsya dito ho sa Bulacan, sila ho nakikinabang doon sa refund, no? At shoutout kay Attorney Don Soyong na ang advocacy niya, ayan, no, silipin ho yung mga bagay-bagay ho raw na hindi na ipagkakaloob sa mga consumer, lalo-lalo na yung mga electric distributor dito ho sa mga probinsya. Ano, yung pong mga kooperatiba na nakikinig ho sa atin, electric cooperative. Ano, sana ho ipresenta ho ninyong maigi, maipabatid ho ninyo sa inyong mga suki, kung papaano ho yung billing. Dahil kapag ka ito, tinatamaan ho yung bulsa ng ating pong mga kababayan at nagtatanong, sino lalapitan mo? Sino ang mga chismax ang ko rin lang akong impormasyon din pare resti. Diba? Dapat ila mismo yung manisplika. Lalo na po ngayon pong panahon na ini. Panahon na ini na laganap po ini pong disinformation minsan at para po nung titas integridad ining kaya kayo pong institusyon
maya po, agyuyo pong isplika ring resa-resa. Abak na balen! Maya-maya, mga kaibigan, atin pong matutunghayan ito hong mga malalaking balita, maragula balita, mapaling balita. Kaya po, Labuad Kapampangan, umpisan tayo po pangabagyaing balitang balen at opo kakaluguran at tamo naman pong guest. Kaya po kareni pong breaking news tamo natuto. Dapat updated ka. Abak na, dakal po salamat at may balik kami po pangabagya. Abak na balen, abak na. Reda pong Manal Beke kami, shout out. Reda pong Oycha, makabanchola po king nano. Tauda po rin pong tawa palit pakapagya.
Wa kaya be tayo po'y kuya ko pong Glenn dating at ready pong manalbegi katamo na oy tana. Nuko, kanya makabanglo po'y nga po tayo da rin nga kaya katamong kabalen nga. Ren pong kapampangan na tuto, kakiula po taga na gelingan, lalo na po kempi sa sabyan na nanopaulogy. Kempi sa sabyan na kaluto. Pangabagyaw yan. Reta pong tatakikiking kaya kaming live broadcast. Nasa digital na ho ang CLTV 36. Pero buying sabla o rin na po rin mapaling balita. Eto na po ang mga headlines ngayon pong araw ng Biyernes, 28 ho ng Hunyo. Hontiveros at Gatchalian dismayado sa kawalan ho ng aksyon ng Porac LGU sa illegal na Pogo Hub. Abak na balen! Katalarwan kayaw sanda puren pamilya dareng mi kapatadamete kaya rirong bingganing truck kini po San Simon. Abak na! Walang plastikan project ni Angeles City LGU. Top 17 ya po kanugeng 2024. Walang gutom awards. Abak na balen. Adwa kataw hoy niya, magpanggap la po kanong pulis. Pang Manako, King Pampanga, Taliwapang Probinsya. Merakap na la! Abak na! Kareta pong manalbeg kaya kami kakaluguran at burire pong pakibaluan. Ing sitwasyon po keni po bale na po nga palit. Samantala na niya po yung pamigatago na ini kabalan. Uli pong akayabe tayo po linya ng telepono. Ikoy ako pong Glenn dating pamagmanwan mula pa mo rin ng kakatamo Suki. Happy Fiesta po kaya kayo ada rin ng kakatantala tuki ko ang Glenn. Opo, maya-payamak po, wala na palit at kaya pagaling na po. Kumusta po yung kayo pong pamagadya? Ngayon pong kaurasan na ini, nano na po yung ganap, nano na po yung sitwasyon? Well, depende rin po. Hindi na akong legal pa rin. Kaya ito, takal lang magagawin ko dyan. Alam ako ito pag-ibigin. Kaya pong pisasabihan tamong crowd estimate kita pong mga labasan po panahon katang Fluvial Festival yo. Ngayon po atiko mo pong target na nun lapuan ti reni pong bangka na makiabe po kayong Fluvial Festival. Makanano ya po piadyan ni pong metong po kareni pong highlights na po ning event yo. Medyo din yung dito kapag-payo kayo. Hindi sitwasyon yan ang alam mo yung next. Pag bayad na. Yung next yung obstruction dyan. So, there will be changes. Lalo na kaka-excisions na rin bang naalaman. Pero we expect na nakal pa rin mag-ulibad yun. Friday. Lalo na kayo. Naging pa rin. Relatively crowded wala pa. Kung Glenn, makananitang kay Remanal Becky katama mag-comment lao. Itang resa na nitang pamagsamas ketang kay. Pamagsamas ketang takikila kening Fluvial Festival. Atin mo waring metong point of entry na takikila ka rin o makanano yung kinoordinate ka rin barangay? Kasi, sir, galing tayo. Sa mga post, yung talam ng gilid na ng endless. Bayad na. Kaya na rin permanent ng kahit sa permanent services na hindi na kasi tatanan din kaya. Yung mga equipment so atin lang doong area din sa 9 meter wide clearance na walang bagya atin kanyang 1 way mo kaya so yun lang kaya na wala po na sa simula mo dudurot pa rin kahit ng paka kaya na po atin tamo pong kaya ating Coast Guard ating tao na regulator sa mag-guide kaya siya katamong mag-tutor pa rin. Ay tinjan mi murang tawa palit din ng pagsaryan din ning kay na ining Fluvial Festival. Nano la pamuren ratang ati ba mi dagdag ka reta restriction nyo lalo na ratang ating dadala na nano mambage ning sasampala ka rin bangka.
kahit po kasi ngayon, we are in close collaboration with the Philippine Coast Guard. So, safety, we are more on safety ngayon paano ko na required na rin boats to have their safety gears. And then, kita namang lanchana ng after. It's not a certain number of people that will be accommodated. So it's more of safety and security. Participation devotees to the parade. Samantala nang kunya naman yung pamikatago na ni Kong Glenn, lalo na kitampi sa sabyan na kay pamagsamas ka rin ng serye na ning event. Na ano pa yung peka-highlight, bukod pa ganing Fluvial Festival? Ating ko bang programang concert o na ano mga akit na rin ng memalen na papalit? Ako po, this year, as part of the LTU's effort to boost the tourism and at the same time provide some traditions and cultural heritages of the parish. They are not together with the St. Peter's Parish Church. So the council moving contest, which is done at Kusina Solitaria. In Kusina Parish is known there's an slope of method pinopularized ng Chef Jim Gonzalez. So that is one of the highlights natin. And then second one is the ang ginatawang traditional dance festival wherein kaya naman nilang participant. And the related activity is the Technica Ballet. So for the last 2 years, it's very much but we find friends really at Cebu to Korea, that's why hindi ko pali. Maybe ako, ngayon sabi ko kaya ng Cebu to Korea. And becoming the project is spearheaded by the private sector in the religious sector. At sinuportahan niya mo nila local government. So next year, President Davis will be included in Big Kong celebration. Panawli po, Kong Glenn, mga pila ning rough estimate yung kay crowd kaya ni Pamong Fluvial Festival. Baka nitang atakikan mi mo naman nung ikumpara na gatam nga labasan ng banwa, makananuye estimate nga ni iningay, ining dakal da rin tao. Dakal da rin ning crowd. The full definite number is I'm not very sure, but it is working half a million. Kahit lang, parang hindi area ng sir. Wow, pero yung rough estimate yung idol? 300,000 siguro. 300,000. Yeah, ayan lang from the road. At least on the project. O ito, ne, at impamagbayo ngayon, yan, kabalan, daramdaman tayo po Kuya Glenn, kempong kayang ama, no? Taga ng Inipong Fluvial Festival, magsilbing team leader o pamuntok na Inipong Coast Guard, Philippine Coast Guard, to ko po. Opo, kaya tala po. Parang we would like to thank the Malayan Pasalamatan Media LDRM pa rin sa Pagan, nearby block of house. Tasawag lang po para kay search and rescue ng mga pahalas. And all volunteers from the keeper, we reinforce the supplier equivalent. Okay, takal po salamat kay kayo, Kong Glenn, dating at Reta Manal Beke katamong di sa makipamiesta. Ne? Anten tayo. Nano kayang andanang Kuya Kong Glenn? Baloy no. Ay ka. Takal salamat po kay kayo, Kong Glenn, dating yapin po yung busy mo naman kakaluguran kayang gagawan lalo-lalo na po kitang pamag-ingat. Kapag ingatan, yan ho ang unang
dapat hong maisaayos pagka ho may mga malalaking event. No? Shout out ho dito ho sa mga magulang, lalo-lalo na kapag ho ganito na maraming tao, nakalimbad-limbad po kendalan, ano may nga labasan na coverage mikin, nalwa mo po ret ang mga liumod Reta mo namang makukuryente kendalan, balo may thunderstorm pa rin resti. Tantawli kong coverage ken, isipan mo na mo at sunya mo ken tulid ng balitang anak may MRI makarayo ketang balera o ating mitil-til kawad na ning kuryente may kuryente lan ita pong kwentong makanyan dapat po lapulingo ren pong pengari dapat po makabancho ko po yung matayo pa at paneya pong atyo po ka rin kaya kayong anak o reta pong Manal Beke kami shout out dakal po salamat kay kayo kening CLTV 36 tutakit kan miya po ining event keni pong apalit nga ra rin kakatamo talatukin. O isundo tayo po yung kakatamong pamamalita. Ngayon pong Aldo na po ng Biyernes Kabalan. O niya, ulit-ulitan tayo. 28 na po ng Hunyo. Ang bilis ho ng panahon mga kaibigan. Pumarap nga ho nitong June 26. Araw ho ng Miyerkules si Porac Mayor Jaime Jing Capil sa pagpapatuloy ho ng pagdinig ng Joint Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality at ng Committee on Migrant Workers and Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuhan na ho ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Kasamang sumalang ho si Capil, ang municipal engineer ho nito na si Engineer Glenn Lansangan. Sumentro ho ang pagtatanong mula ho sa pagbibigay ho ng business permit mga kaibigan. May kaugnayan pa rin ho ito sa Pogo, illegal na operasyon ng Pogo, Mega Pogo Hub dyan ho sa Porac. Ito hong konstruksyon ng gusali sa panahon ho ng pandemya, hindi tamang pagbubuwis ho. Ayan, yung mga isyong yan hanggang sa inspeksyon na hiniling ho ng Philippine National Police kasunod ho ng mga ulat na may kriminalidad sa operasyon ng Lucky South 99 na sakop ho ng bayan ng Porac. Tulad ho ng mga naunang isinagot ni Capil sa naging pagdinig sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, ganon din ang naging tugon ng alkalde sa mga senador. Isa sa pinuna ni Senator Gatchalian ang konstruksyon ng Pogo Hub sa mga dokumentong kanilang hawak daw kasi kapuna-puna na nakapagtayo ng building sa lugar sa kasagsagayan ho ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o yun hong pinakamahigpit na ECQ kung tawagin dahil ho dito sa COVID-19 pandemic noong 2021. Tugon naman ho ng alkalde, abala raw kasi ang LGU noon sa pandemic response. Nasa Angeles City din daw ang entry point ng Sitio Pulong Maba sa lokasyon ng Pogo Hub. Ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay, ang entry-exit niya po sa Angeles, wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin. Man ng mga senador. Pero more Mr. so, Chair. kung tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita na bigyan ng building permit. Diba? Parang kung ako tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo dyan sa areang yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. June 4 nang nai-raid ho ng mga otoridad sa pangunguna ho ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Lucky South 99 at dito na-discovery ang iba't ibang uri ho ng kriminalidad na nagaganap ho sa Pogo Hub tulad ho ng scamming, torture, sextortion at maging na mga pagpatay. Ang mga illegal na aktibidad ho na ito noon pa man ay napigilan na raw sana sa mga dokumentong hawak naman ng mga senador. Alam niyo ho ba mga kaibigan, ayan, makadalawang beses na raw sumulat ang kapulisan o itong PNP sa opisina ho ng alkalde upang hingin ang assistance nito dahil sa mga ulat ng illegal na aktibidad ng Lucky South 99. Una noong August 22, 2023 at nasundan pa ito noong May 3, 2024. By the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective
na peace and order ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala po namin nangyayari talaga na that's a private property na Kahit pa po private property yun, kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable eh. Sa nangyaring inspeksyon, lumalabas na wala raw nakitang illegal na aktibidad sa Lucky South 99 Sikapil. Dahil dito, wala na raw aksyon pa na ginawa ang alkalde. Bagay na nauna na ring pinuna sa pagdinig sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Hindi rin kasi umabot sa provincial government na ang problema kahit pa sa PAGCOR na siyang may jurisdiksyon sa mga pogo. Tingin ni Senator Gatchalian, walang totoong inspeksyon na nangyari. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. Wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. Subalang sa pagdinig, dumipensa ang alkalde sa ilang mga issue na ipinupukol sa kanya tulad ng estado sa buhay at pag-unlad ng porak ng dahil sa pogo. Inihayag ni Gapil sa ilalim ng ganyang pamumuno, tumaas ang revenue ng bayan at nakakuha pa ng maraming pagkilala sa ilalim ho ng kanyang panunungkulan. Puna naman ni Senator Gatchalian kasunod ng pagkakadiskubre ng itinuturing na pinakamalaking illegal na pogo hub sa bansa. Kung bubuuin yung istorya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umuurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Inihayag ho ng dalawang senador ang kanilang pagkadismaya. Tingin ni na Hontiveros at Gatchalian, may pagkukulang ang LGU. Hindi po katanggap-tanggap sa komite na sayang hindi nila na-exercise lahat ng kapangyarihan na nasa isang local chief executive. Una para mag-inspect, yung totoong inspection, at sa batay sana doon, nakapagpigil o iwas sa mga harms na nangyari pagkatapos. Ako nagkukulangan dun sa ginawa. Hindi katanggap-tanggap, hindi pinapasok eh. Hindi ko nga nag-mayor ako ng 9 years. Dumaan ako sa ganyan. At merong paraan. Kung gusto mo talagang gawin, may paraan. Lalo na mayor kasi malawak ang kapangyarihan. Samantala, inimbitahan din ho sa pagdinig ang may-ari ho ng Lucky South 99 at ang Whirlwind Corporation, pero wala ni isa sa mga ito ang tumugon. Hindi pa raw natatapos dito ang investigasyon at gagawa ng hakbang ang komite upang maiharap ang mga may-ari ho dito sa Pogo Hub sa pagdinig. Isa pang investigation, hindi pumunta yung mga may-ari ng Lucky South 99 at yung Whirlwind. Yan, importante yan dahil
sila talaga on record ng mga may-ari at sila talaga ang dapat managot. Kung kailangan ipakulong dapat. Dahil sila yung mga nasa papeles na may kinalaman dito sa mga nangyayari sa Pogo Hub. Abak na balen! Abak na! Iimbidahan din daw sa susunod ho na pagdinig ang mga magsasaka naman na sinasabing may-ari ho ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub na isa umanong lupang agraryo. Ayon ho kay Hontiveros, may kautasan na raw ho for distribution ng lupa na bagay na kukumpirmahin daw ng Department of Agrarian Reform o DAR. Abak na balen! Yan ho ang mga maiinit na balita. Mga bagya ka balen. Reni naman pumpi sa Sabian no ka rin. O ini pong legal battle, dareni pong kakatamo naman pong environmentalist dito ho sa Angeles City, mga kaibigan, Save the Trees Coalition. Atin pong makakapanayam, dahil yun hong victory, legal victory sa kanila hong apela dyan ho sa Court of Appeals, mga kaibigan. Yan ho ang inyo pong subaybayan sa aming pagbabalik. Abak na!
Abak na balen! Abak na! Nagtulaok ning manok at retang makagising ning abak kaluguran. Magkape at maninton latest nanong masanting nga balita. Nanong good news. And another retang kakatamon taladugi. Shoutout po ka rin ng Angelenyo. Lalo na po retang asukening area na ning Barangay Kutkut. Hi! Ay, ko naman. Bakit? Anong masanding nga balita? Anong magandang balita? Sabi nitong ating mga kaibigan dyan sa Kutkut. Hindi lang sa area ho ng Kutkut, ha? Yan din ho sa area ho ng Santo Domingo. O, nga nakitang nanulawari rin ng nitataki-takikipong kay Barangay Ken. Dito ho sa kahabaan ng PhilAm na Friendship Highway. Mahaba-haba ho yan, mga kaibigan. At ang isa hong napakaganda hong lugar na masasabi ho natin, tewari, retang kaya mo memalen na dumalang ka baliti, telebastagan, makikita mo pa yung mga punong kahoy, yung mga akasya ba? Yan ho, mga kaibigan, may kapatid yung mga yan. Pagka ikaw, nilwal ka kitang paning sa, diretso may papapunta po kay ni Pong Clark. Aki uno po kanini, retang pundarenta naman na sasalubong kaya katamo. At tunay la pong mami kaya katamong presko yung ngangin magpanpan ka ken. Buri ng Henry nga magpampan ken kasi kakaluguran libutad na po ning development. Netong po kare ni pong karelang paglaban rin ni pong Save the Trees at ituto na kita mga labasan na panahon tutuya pong metong kareng kontrobersyal yan. Pablasa kakaluguran ini pong master plan naning DPWH kaya ni pong malapit aking economic zone tamo dapat mangalwalas na kanurening dalan papunta po kening kaya katamong economic zone. Mupin kakaluguran natin pong menalakaran mo po yung Save the Trees Coalition nun reta pong residente at tipong pusong makabalen rin pong kaya katamong environmentalist. At king kasalungsungan kabalen, kaya betaya po yung dating former president na po ng Save the Trees Coalition at manalakaran at sumuna po king kayan dapat bilang environmentalist Chico Pundina Zulweta. Pamagmanwan mula pa mo rin kaya katamong kabalen at ikaning mamye good news Karela. Kumusta yung meging laban nyo kening korte? May paabak po, kaya kayo nga. Kaya ko po hindi na, meron ko po karang plaintiffs or ang nagsampang kaso para nitok ng pamamutot karang pondutong keng Friendship Avenue. Anya pong May 31, mig-deciding Court of Appeals na i-grant ya in Environmental Protection Order. So, permanent na po ito. In total na ni po bayo na nito, Temporary Environmental Protection Order ya. Issued by the Regional Trial Court. So, itong good news ka rin, the trees are saved. In order po is no cutting, no harming of the trees along Friendship. So, dati-dati, itang paborabling desisyon na ikwara po ita pong tepo nga manwan dahil temporarya pa mo kanita Yes, ita. temporary. Ngayon, pamagmalino, ingikwayo ng pabor kaya ng Court of Appeals, yapi na ine, tauli na ine. Yes, tauline. Bali, nila ko niya pang temporary in protection. Kasi may sambut kami kay Regional Trial Court, pero very timely na within the required amount of time, may kapag-file kaming appeal through our lawyer, Attorney Bianca Kaligagan, may file kay Court of Appeals. So, linang kadyamo rin ta for almost 1 year since 2023. Kabat niya palinwaling decision. Biro ing meging legal battle yu. At kempis sabihin mo kanya nating gastos, ating kapibabatan at ating muna mong monitoring. Kareta pong kasalungsungan yung babansyo na tanaman. Ikaw no po yung kayo na ho ang magpaliwanag ho sa amin. Gaano naging kabigat itong laban na to? Bago maipanalo. Yeah. So, malibat niyang umpisa, that was January 2020, niyang megupisa lang mamutot, kay ba't medyo viral ya kayong social media. So, ikit kaya ita,
And gawa ko meg ocular ko the next day. So, that was January 8 in 2020. Kay but, karin meg umpisa. So, and then, nandun kaming lawyer na sumaw, and bali, 6 kaming plaintiffs, 6 individuals, na meg-file case against, para ma-save laring trees. So, di nakadata, may grant kaming temporary environmental protection order, February 6 in 2020. Although in OSG kanta, mag-defend for DPWH and DENR, may file lang para ma-dissolve ya itang TEPO. Pero ali naman may grant by the Regional Trial Court. So, nung may grant ito, during the hearing, habang mag-ensuing hearings, malyari lang mamutot. So, naman may grant ito. So, mayari itang magtuloy-tuloy yung hearing until anyang mag-deciding Regional Trial Court na in favor of the defendants. Opo. King kasalungsungan na ikwayo pong paborabling desisyon na ini. Kumusta po yung monitoring yun? At sula pa po ba retang 259 o may bibawasan na la? At kayong estimate nun yan ti retang bewasan na pinutot na at no ka rin yung portion nini. Okay. So from 2020, anyang mag-file kami, anyang metok nang yung pamamutot. Siguro more or less 50 na la. Kasi medyo mabilis yung obra. 15 na rin may putot, kay ba't mika temporary environmental protection order may stop ya. Kay ba't the next month, api na yung pandemic, mika lockdown. And all the, ganaganang DPWH projects kanta, may order lang may stop. So, alang mamutot, alang gagawing dalan during that time. And then, hindi nang kami rin time in January to put together niya para piyabe-yabe niya iretang documents na rin kaso. Hindi nang kaming oras para sa lesson niya yung i-filing case. Kasi may kasabi niya kaya kaming maya pa mayor na itok ng nening DPWH in pamamutot. And so, a-file niya itang case. And then, so tuloy-tuloy pa kanta, atin pang milyari in between deng witnesses sa mga present. Yako, linuklok ko kayong witness stand. And, siyempre, one of the scariest na experience, kalupang yan. So, until mag-decide ng Regional Trial Court na to rule in favor pin of DPWH and DENR. Buri kaya sundan itang manong one of the scariest moment. Nanong buri mo sabihan kanita. Kasi balon nyo kakaluguran, ikaw pong makatakikikin pong balita ngayon. Yun hong obserbasyon na ho namin. Sa larangan ho ng isang local journalist. Ayan, napaka-vulnerable na ho namin sa pambubuli, pananakot. At eto pa, sa ating pong monitoring, yun hong mga environmentalist. Keraklan po karela, kalupa na nga mano ng Chikundina. Namburi mo sabihan na may karanas kang banta ba sa buhay mo, gano'n, ating threat, ating makanitang milyare, ating pamaglaban mo kanina. Actually, ala naman pong diretso, pero kaya mo makatakot itang lukluk ka kaya tang witness stand. Okay. Kay bat, atsula rin, at yung OSG, itang... So ala naman pong threat, pamagmalino. At ibang miras sa kitang tatakot ka, uling ating pamagbanta, makanya na. O pamagmalino mo po? Atin mong data, atin mong kasing mag-inform ka ako, tang mimingat, dakal lapapaten, environmentalist nowadays, makanta. At kaya pong legal battle yung ining legal victory yun ang ikwa. Makananuya po buring ipamalita, lalo-lalo na po kareta pong asupuking kapanibalat. Kasi
Kanya, dokumento yan eh. Bala mo man mo, raning makarelate kaya kata mo, yung lalaban tamo kayong soberenya, tamo kayong West Philippine Sea. Tami labas sa administrasyon, papilya mo yan, nana. Mo pinatsupa mo rin, nung nino itang ating authority nga tsuka rin, makanano ne ipaglaban at pagmatulid itang ikwata mong katuliran. Igo po kanini, what's next after this legal victory? So, bali, kami po, may padala na kaming sulat, ang popang kay kopya na ng decision kay office na po ng mayor. And maybe mag-ensure po na south-south miyang protektan. Dening pundo to nga rin ni King Kai, King Friendship Avenue. So, regardless of nung karing kayo mong nung ano yung stand you, sana dening Trisa Reni, maging lang uniting factor nung naman parties or nung naman yung daratang keng kay itang abe-abe tamo to protect them. Kasi Paulo, this is not for us anymore, and para ka na ako. I'm in my 50s. So this anya talagang pinursumiya is for the coming generation. Na mag-benefit ka rin ng pundo itong rin. And uling marakal ng dalan yung megawa, keng NLEX, nakal na exit, upong entry, papunta, keng Clark. Mapanyari sigurong gamitan nila reta, imbis na gamitan niya yung ibang kanta mo, mata-traffic. Like coming from Manila, you go through Clark exit. So, nung man, ita po yung akakit dam problem na maging access papunta Clark. There are lots of roads na napang karakal may create na roads as alternative kaya sa aking Friendship Highway. Nakal po, salamat kayo, Ma'am Dina, kayong pong pamagmalino yung po kayo ni at karen po nga kaya po nilaban. Ikami po kay CLTV 36, makabantay kaya po kayong maging usad na po ning pulayin na po ning pamamantamong ustisya. At kareta pong manalbe kaya kami, opo, takikyan niya po yung balita ngayon. Kunantaya naman po paniging DPWH, ang po yung lokal, ang kapanibala na po ning Angeles City, makanitang opo, ne, ingkutangken. Makanano, Hortaya, Agarantia, nareni pong tanaman, punda po rin tanaman, migit na pong adondalan din, ala na pong maputol. Yaku po yung kaya kayo punta lasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen, happy weekend kabalen, at mimingat ko po, mga di ko po. Dakal po salamat kaya kayo, abak na!